Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2731 hanggang Kabanata 2740. Kabanata 2731. Pagkatapos, diretso nang nagtungo si Yehan at ang iba patungong Kangming City. Bagaman malawak ang Zhuozhou, sa bilis ni Yehan, 3 araw lang ay sapat na para makarating sa Kangming City. Siyempre, ang auction na ginanap ng public loser ay nagdulot ng malaking ingay sa buong Zhuozhou, at pati ang mga malalakas mula sa ibang estado ay nakarinig nito at nagmamadaling pumunta sa Kangming City. Makaraan ng 2 araw, lumitaw na sina Yehan at ang tatlo sa labas ng Kangming City. Ang kasalukuyang Kangming City ay maituturing na isang pagtitipon ng mga makapangyarihan. Lahat ng malalakas mula sa 12 aristocratic families ng Zhuozhou ay narito, pati ang malalakas mula sa ibang estado. Lahat ay nagmamadali patungo sa auction ng public loser. Mukhang narito na ang Crouching Tiger, Hidden Dragon. Kahit sa labas ng Kangming City, ramdam ni Yehan ang nakakatakot na aura mula sa malawak na lungsod. Kitang-kita na hindi pinipigilan ng mga malalakas ang kanilang aura, malinaw nilang sinusubukang takutin ang iba. Ang auction ng public loser ay napakalakas. Bago pa magsimula ang auction, normal na ang presensya ng Crouching Tiger, Hidden Dragon sa Kangming City. Tinatayang may hindi bababa sa 10 Holy Emperors dito, at hindi natin alam kung anong antas ng Holy Emperor sila. Malakas. Sabi ni Yeching sa tabi ni Yehan. Ayos lang, mag-ingat ka lang. Pagkatapos, bumaba sina Yehan at ang tatlo mula sa void at naglakad patungo sa malawak na Kangming City. Ang auction ng public loser ay gaganapin bukas, ngunit maraming restaurant sa Kangming City ay puno na. Ang tukso ng mga kayamanan ang nagtitipon sa mga tao rito. Kahit maraming hindi makikipagkompetensya, gusto pa rin nilang makita at obserbahan ang mga kayamanan. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, nakapagpahinga sina Yehan at ang tatlo sa isang restaurant, tahimik na naghihintay para magsimula ang auction. Bagaman hindi alam ni Yehan kung ay lalako ng public loser ang incorruptible body ng Holy Emperor, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Pagdating nila sa Kangming City, naligo sina Yehan at ang tatlo sa temporary restaurant at nagtungo sa Kangho Lake. Ito lang ang lawa sa Kangming City, malinaw ang tubig na parang salamin at kristal ang linaw. Dumating si Yehan sa Kang Lake dahil narinig niyang maraming malalakas na kabataan mula sa Zhuozhou ang nagtipon dito. 12 malaking pamilya sa Zhuozhou ang darating sa Kang Lake ngayong araw. Kung dahil man sa auction ng public loser o sa 1000th birthday ng lolo ng public loser, tiyak na lalabas ang mga tao rito. Siyempre, kasunod ng pagdating ng mga malalaking pamilya ay ang mga henyo ng kabataan, at nagtitipon sila sa Kangming City, kaya hindi maiiwasang magsama-sama at maghambing-hambangan. Sa daang metro habang Stone Arch Bridge sa Kangho Lake, lumitaw sina Yehan at ang tatlo. Maraming practitioners ang nagtipon, lahat ay nakatingin sa isang pavilion sa gitna ng lawa. Sa pavilion, may mga wooden tables at maraming kabataan ang nakaupo ng cross-legged, lalaki man o babae, habang umiinom ng tsaa. Sa 12 malaking pamilya ng Zhuozhou, maliban sa ilang hindi pa dumarating, dumating na ang iba. Sa ngayon, hindi pa dumarating ang mga tao mula sa 4 na pangunahing pamilya ng public loser, ang Gong family, Wu family, at Beiming family. Narinig ko na ang youth gathering ng Zhuozhou ngayon ay iniisa-isa ng public loser. Mukhang darating siya mamaya. Sa ngayon, karamihan ng kabataang talento sa Zhuozhou ay narito sa Kangming City. Bilang host, tama lang na magdaos ng party para sa kabataan ng Zhuozhou ang public loser. Ang hindi ko lang alam, sino ang anak ng hero loser na kilala bilang pinakamagandang babae sa Zhuozhou. Hindi ba siya lalabas? Hehe, kung lalabas siya, hindi ko alam kung ilang kabataang talento ang luluhod sa ilalim ng kanyang pomegranate skirt. Ang mga taong lumapit sa public loser para humingi ng kasal nitong mga nakaraang taon ay halos napunit na ang threshold, pero ang anak ng public loser ay hindi pinansin. Nag-uusap ang mga cultivator sa paligid tungkol sa kabataang talento sa pavilion. Hoy! Narito ang tao mula sa Wu family, si Wu Changsheng. Sa oras na iyon, may isang tao sa ibabaw ng lawa, naglalakad sa tubig. Medyo matipuno ang katawan, may hawak na silver spear. Agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Si Wu Changsheng ang pinaka-outstanding na henyo ng henerasyong ito ng Wu family, at nasa realm of immortality na siya. Narinig ko na si Wu Changsheng ay pwedeng isa sa top 5 na henyo sa Zhuozhou sa lakas.
Kabanata 2732. Si Docheng sa Immortal Realm, sa edad na ito, ay talagang kahanga-hanga, tahimik na tumango si Yehan, ngunit hindi nakapagtataka na ang mga malalaking aristokratikong pamilya ay makapagpapaunlad ng ganitong henyo. Hehe, Wu Changsheng? Ngayon ay simpleng pagtitipon lamang, ipakita mo sa kanila, gusto mo bang makipaglaban sa iba? Nang makita si Wu Changsheng na dumapo sa pavilion, agad na nagsalita ang isang binata na may ngiti. Chi Xiaofeng? Kung sa tingin mo ay may kakayahan ka, maaari tayong makipaglaban muna. Ngumiti ng malamig si Wu Changsheng, iwinagayway ang kanyang balabal, at umupo sa isang bakanteng upuan, ngunit hindi sumagot si Chi Xiaofeng. Maaaring natakot siya sa lakas ni Wu Changsheng, o baka may ibang dahilan. Ang taong ito mula sa pamilya Beiming ay si Bimengtong pala, at lumitaw ang taong ito sa Zuojo nang hindi nag-iingay. Sa oras na ito, dumating ang isa pang kabataang henyo, naglalakad sa ibabaw ng lawa ng may mga kamay sa likod, ngunit walang bakas ng alon sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang makita ang kanyang pagdating, maraming kabataang henyo sa pavilion ang may halong inggit. Si Wu Changsheng ay sinasabing kabilang sa nangungunang 5 sa Zuojo, ngunit si Bei Mingtong ay sinasabing kabilang sa nangungunang 3. Bei Mingtong. Kumislap ang mata ni Wu Changsheng habang pinagmamasdan ang kabataang lalaki na naglalakad ng dahan-dahan. Tila maaga akong dumating, at ang mga tao mula sa pamilya Gong at ang ibang mga kilalang tao ay hindi pa narito. Sa ilalim ng mata ng lahat, pumasok si Bimengtong sa pavilion at tumingin sa pangunahing upuan bago umupo ng kalmado sa isang pwesto. Malakas ang lakas ni Bei Mingtong, lampas pa kay Wu Changsheng. Ang iniisip ng mga nakamasid sa paligid ng pavilion. Narito na si Bimengtong, tila kailangan ko rin lumitaw, ako si Gong Yeking. Biglang sumiklab ang isang puting liwanag mula sa malayong lawa na parang kidlat. Ang sinag na iyon ay parang isang puting espada, nakakaakit ng pansin. Gong Yeking? Talagang pinaponte siya ng pamilya Gong sa Zuojo. Balitang siya ay umaatres upang atakihin ang semi-sage. Habang bumabagsak ang puting liwanag sa pavilion, tinitingnan ang puting bihis na kabataan ni Bimengtong, lumiit ang mga mata ng marami. Si Gong Yeking ng pamilya Gong, kilala sa pagiging walang awa, ay matindi. Ang dalawa ay kilala bilang nangungunang kabataang henyo ng Zuojo, ngunit walang tiyak na sagot kung sino ang mas malakas. Gong Yeking? Napakalaki ng kumpiyansa mo na pinapahintulutan mo ang lahat na maghintay dito maliban kay Gong Shuroking. Talaga bang iniisip mo na ikaw ang nangungunang kabataan ng Zuojo? Simula nang lumitaw si Gong Yeking, si Bei Mingtong lamang ang nasa isip ni Wu Changsheng, tila walang halaga ang ibang henyo mula sa mga aristokratikong pamilya, pagbulong niya. Kahit na hindi, ikaw, Wu Changsheng, ay hindi karapat-dapat magbigay ng komento. Tumingin si Gong Yeking kay Wu Changsheng ng malamig. Para lamang kay Bei Mingtong ang nararapat magpahayag ng opinyon sa kanya. Kung si Wu Changsheng ay hindi karapat-dapat, mas lalo pang hindi karapat-dapat ang mga henyo mula sa ibang pamilya na hindi kasing galing niya. As expected of Gong Yeking, mayabang siya, pero may lakas siya para magmayabang. Ang iniisip ng mga nakamasid sa paligid ng lawa. Gong Yeking? Ang pamilya mo ay hindi pa umaabot sa posisyon ng nangungunang tao ng Zuojo. Ang taong naputol ang braso at mabilis na umalis, kung may kakayahan ang pamilya mo, bakit walang galaw? Pangiinsulto ni Wu Changsheng. Alam ng halos lahat ng malalaking pamilya sa Zuojo ang tungkol sa insidenteng ito, pati na ang ilang ordinaryong cultivators, ngunit dahil sa lakas ng pamilya Gong, hindi nila ito ipinakalat. Nang marinig ito, lumiwanag ang matinding galit sa mata ni Gong Yeking. Nalaman niya lang ito pagkatapos niyang umalis sa customs. Una, pinadala niya si Gong Wujing sa Spineless Land upang kunin ang Fountain of Youth bilang regalo sa kaarawan ng matanda, ngunit hindi lamang nabigo si Gong Wujing na makuha ito, kundi nasugatan rin ang 3 Holy Kings at lakas ng pamilya Gong, at nawala pa ang isang braso niya. Bagamat hindi ipinakalat, alam ito ng ibang pamilya. Ngunit sa Zuojo, nagmamasid ang 12 malalaking pamilya sa isa't isa. Paano hindi nila malalaman ang ganitong malaking insidente sa pamilya Gong? Kahit sa mga ordinaryong cultivators, alam ang pangyayari, ngunit lihim lamang itong pinag-uusapan. Orihinal, pagkatapos malaman ni Gong Yeking ang insidente, balak niyang wasakin ang Spineless Land bilang paghihiganti, ngunit lumitaw ang kayamanan ng Two Worlds Mountain, at paparating ang 1,000 taong kaarawan ng matanda ng pamilya. Kaya't pinigil muna ng pamilya Gong ang kanilang galit. Pagkatapos ng kaarawan ng patriarka, sinumang lalaban sa pamilya Gong ay magbabayad ng presyo. Sa mga pavilion, kumikislap ang mga mata ng kabataan mula sa iba't ibang malalaking pamilya, nakatingin kay Gong Yeking ng may kahulugan.
Hindi nila tinatanggihan ang lakas ni Gang Yeking, ngunit nais nilang makita ang kanyang kahinaan. Gang Yeking? Baka ang taong pumutol sa braso ni Gang Wujing at pumatay sa 3 Holy Kings ng pamilya mo ay isang tao na hindi kayang kausapin ng pamilya mo. Saka, nasaan na si Gang Wujing ngayon? Wala ka bang mukha na lumabas para makaharap ang tao? Patuloy namang insulto si Wu Changsheng. Kabilang sa kabataang henyo ng Zuojo, nais ni Wu Changsheng na maging nasa tuktok. Kung gusto niyang mapansin ng babaeng iyon, wala siyang ibang paraan kundi tapusin ang ibang tao na bahagyang mas mataas sa kanya. Isa si Gang Yeking sa kanila. Nang marinig ito, dahan-daang tumingin si Gang Yeking kay Wu Changsheng. Sumiklab ang kakilakilabot na lamig sa kanyang mga mata. Bagamat narito si Gang Wujing, hindi siya dumalo sa pagtitipon. Paulit-ulit na binanggit ni Wu Changsheng si Gang Wujing, malinaw na layuning pahiyain ang pamilya Gang sa harap ng ibang aristokratikong pamilya. Hehe, mukhang magkasundo sina Wu Changsheng at Gang Yeking. Bagamat hindi pa ipinalaganap ang mga kamakailang insidente ng pamilya Gang, alam ng lahat na alam ni Wu Changsheng ang labis na galit ni Gang Yeking. Kaya ba ni Wu Changsheng nalampasan ang kontrol ni Gang Yeking? Kabanata 2733. Nang makita ang labanan ng dalawa sa pavilion, naging interesado ang mga nakamasid sa paligid ng lawa. Unti-unting nanahimik ang buong Kangho Lake, at isang kamangha-manghang puwersa ang dumating sa pavilion. Mula sa Taiwan bilang sentro, kumakalat ito sa lahat ng direksyon patungo sa Kangho Lake. Pinagmamasdan ng mga kabataan ng malalaking pamilya sa pavilion ang bawat kilos, hininga, at tibok ng puso, sabik na naghihintay ng isang magandang palabas. Ang mga kabataan ng malalaking pamilya rito ay sabik na makita ang labanan ng pamilya Wu laban sa pamilya Gang. Sa mga nakaraang taon, pinipigil ng pamilya Gang ang ibang pamilya ng walang awa. Wu Changsheng, naghahanap ka ba ng kamatayan? Muran, isang boses na napakalamig at walang awa, ay bumulalas mula sa bibig ni Gang Yeking. Sa sandaling iyon, tila may mga matatalim na espada na umiihip sa paligid niya, na nagpapasiklab ng kawalang katiyakan sa kapaligiran. Naramdaman ito ni Bei Mingtong, na nakaupo ng walang pakialam sa gilid, at biglang itinutok ang kanyang mga mata kay Gang Yeking. Semi-Holy Realm. Bagamat malumanay ang tinig ni Bimingtong, narinig ito ng lahat sa pavilion, at naging seryoso ang kanilang mga mata. Sa Semi-Holy Realm, nakamit ni Gang Yeking ang antas na ito sa kanyang pag-address. Medyo nakakakabahala ito. Gang Yeking, iniisip mo ba na natatakot ako sa iyo? Sa isang pag-ikot ng pilak na sibat sa kamay ni Wu Changsheng, biglang sumabog ang mga alon ng fighting intent mula sa kanya, parang malakas na bagyo, pumutok sa paligid na hangin. Ang tubig sa lawa ay nagalaw ng malakas. Ngunit bago pa man nagtagpo ang mga espada ni Gang Yeking at Wu Changsheng, biglang may dumating na Saiyan na figure mula sa lawa, hindi kalayuan. Gumalaw ng magaan ang puting ngipin at may malutong na tunog. Kayo, dalawa, ngayon ay magandang araw para sa kabataang henerasyon ng Zuojo na magtipon, bakit pa kailangan ng digmaan? Agad na dumapo ang Saiyan na figure sa pangunahing upuan sa pavilion at dahan-daang umupo. Dito lamang lubos na nasal ayan ang lahat ang kanyang mukha. May taas at malamig na aura siya, at may kakaibang tahimik at maladyos ang kagandahan, parang lotes. Walang awa si Gangshu, talaga namang lumitaw. Nang makita ang babaeng ito sa pavilion, tumigil agad ang hininga ng mga tao sa paligid ng lawa, at tila mahirap ilayo ang mga mata sa kanya. Ang kagandahan ng babaeng ito ay natatangi at napakaakit. Ang kanyang malamig na aura at kakaibang maladyos ang kagandahan ay tunay na pambihira. Ang paglitaw ng dalagang ito ay maituturing na sakuna sa puso ng mga nakamasid. Sa sandaling ito, ang mga mata ng kabataan mula sa malalaking pamilya ng Zuojo sa pavilion ay napukaw rin ng babaeng dahan-daang umupo sa trono. Sa mata ng mga ito, puno ng paghanga ang mga lalaki, at may halong selos at inggit ang mga babae. Kahit si Bei Mingtong, na tila tamad at walang pakialam, at sina Gang Yeking at Wu Changsheng, na nasa bingit ng labanan, ay nakatingin rin sa babae, at nakita nila ang iba't ibang emosyon sa kanilang mga mata, ngunit walang iisang tao ang hindi humahanga sa babae. Siyempre, sa kabataang henerasyon ng Zuojo, walang makatatanggi sa mapanganib na tukso ng anak ng public loser. Ang pinakamagandang babae sa Zuojo ay parang diyosa sa mataas na pwesto, na kayang sakupin ang mga lalaki sa ilalim ng kanyang kagandahan. Ang babaeng ito, tulad ni Gang Yeking, ay nasa semi-holy realm, na bihira. Bumulong si Yehan sa tenga ni Yeching. Bagamat maganda si Gangshu Wuking, tunay siyang humakot ng atensyon ni Yehan. Ang pinakamahalaga ay ang lakas ni Gangshu Wuking. Sa ngayon, sa mga kabataang henyo na nakita ni Yehan, maging tao man o monster race, sina Gang Yeking at Gangshu Wuking ang pinakamakapangyarihan.
Narinig ito, ngumiti si Yeching at sinabi, hindi lang siya malakas, kundi makikita rin na marami ng lalaki sa lupain ng Zuojo ang nahulog sa kanya. Maging ang mga makapangyarihang tao tulad ni Gong Yeking at Wu Changsheng ay may iniisip tungkol sa kanya. Ang ganda rin ay isang uri ng kapital. Sagot ni Yehan na may ngiti. Maganda nga, pero sayang at hindi lumitaw sa tamang panahon. Gusto kong panoorin ang laban ng dalawang lalaki, pero mukhang wala na itong silbi ngayon. Sa oras na ito, sa tabi ni Yehan at ng iba, lumitaw ang dalawang binata at isang matanda, isang batang babae, isang binata, at isang matanda. Ang batang babae ay nakahiga sa gilid ng arch bridge, nakatingin sa pavilion at humihinga ng malalim, tila hindi pa tapos ang kanyang panunood. Nang marinig ito, tumingin si Yehan sa tatlong bagong lumitaw. Ang babae ay marahil 17 o 18 anyos, ang binata ay hindi hihigit sa 30 taong gulang. Sa gitna nila ay ang matanda, na laging may mabait na ngiti sa mukha. Nang makita ang tingin ni Yehan, tumango ang binata ng magalang, hindi nagsalita, ngunit si Yeching na nasa tabi ni Yehan ay muling tumingin, tila nag-iisip. Hey! Ano ang tinitingnan mo? Hindi mo ba iniisip na mali ang sinabi ko? Marahil naramdaman ng babae ang tingin ni Yehan, pumutok ang kanyang mga pisngi at tumingin sa kanya. Wala kang magagawa, kahit na minamaliit mo kami, marami ka pang kailangang abutin. Linger, nagsasalita ka ng kalokohan. Iginiit ng binata kay Yehan, pasensya na, ang aking batang babae ay palaging matapang magsalita, huwag mo itong isa-puso. Ngumiti ang matanda at umiling, tila hindi niya matugunan ang ugali ng batang babae. Okay lang, hindi ko ito isa sa puso, sagot ni Yehan na walang pakialam. Paano niya, bilang kagalang-galang na leader ng lahi ng tao, aalalahanin ang sinabi ng isang batang babae? Mukhang napakaluwag mo, kaya hulaan natin, kung maglalaban ang dalawa, sino ang mananalo. Nang makita ang walang pakialam na anyo ni Yehan, medyo hindi kumbinsido ang babae at itinaas ang kanyang ulo, sabay huminga ng malumanay. Nang makita ito, medyo naguluhan ang binata. Kung alam niya noon, hindi niya dapat dinala ang babae. Ngumiti si Yehan at sinabi, huwag nang hulaan. Hindi makakatalo si Wu Changsheng kay Gong Yeking. Isa ay nasa semi-holy realm, at ang isa ay nasa tuktok ng immortal state, at hindi pa pumasok sa immortal state, kaya walang puwang para sa paghahambing. Kabanata 2734. Nang marinig ito, medyo nagulat ang babae, at pati ang binata ay muling tumingin kay Yehan, ngunit nang maalala niya ang master na si Yeching at ang misteryosong lalaki na nakatabon sa itim na balabal sa tabi ni Yehan, nakaramdam siya ng ginhawa. Hindi nakikita ang tunay na lakas ni Yehan, ngunit tiyak na alam ito ng dalawang tao sa paligid niya, kaya normal lang na alam ito ni Yehan. May kakayahan ka pala, kaya hinuhulaan mo kung sino ang mas malakas sa akin at sa dalawa sa kanila. Bagamat medyo hindi pa rin kontento ang babae, tila interesado siya kay Yehan at nagpatuloy sa pagtatanong. Tumingin si Yehan sa babae at ngumiti, bagamat bata ka, naabot mo na ang tuktok ng immortal realm. Bagamat hindi ka pa kasing taas ni Wu Changsheng, ramdam ko ang lakas ng iyong cultivation. Kung lalabas ito ng buo, hindi ka matatalo ni Wu Changsheng, ngunit matatalo ka kay Gong Yeking. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, medyo nagulat ang binata. Kung iisipin, kanina lang nila nakilala si Yehan, ngunit nakita niya agad ang lakas ng babae at ni Wu Changsheng sa isang sulyap. Hindi ordinaryo si Yehan. Alam ng binata ang lakas ng babae. Kahit mas mataas ang realm ni Wu Changsheng kaysa sa babae, sa full power ng babae, hindi matatalo ni Wu Changsheng ang babae. Hehe, mukhang may matalas na mata ang kaibigan ko. Sa pagkakataong ito, pati ang matanda na hindi nagsalita ay napatingin kay Yehan. Bihira para sa isang Nine Tribulation Supreme na magkaroon ng ganitong paningin. Senior, panalo ang iyong hula. Ngumiti ang binata, kuya, bihira purihin ng lolo ko ang iba. Kahit ako, minsan lang niya ako pinuri sa buong buhay ko. Ako si Yun Mocking, at kamakailan lang ako dumating sa Kangming City. Hanye? Ngayon lang dumating sa Kangming City. Wika ni Yehan gamit ang karaniwang peking pangalan. Hanye? Hindi ko akalaing may dalawang talento ka. Bagamat medyo hindi kontento ang babae sa kanyang sinabi, hindi na niya pinansin si Yehan. Nakahiga siya sa guardrail ng arch bridge at nakatingin sa pavilion, hawak ang dalawang maliit na kamay sa paligid ng bibig na parang trompeta. Hey, gusto nyo ba mag-away? Naghihintay pa ako sa palabas. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yehan ang tumawa. Tanging isang batang babae na hindi natatakot sa kaguluhan ng mundo ang aambisyon na sumigaw ng ganoon. Dapat malaman ng lahat na nakatuboy ang kanyang sigaw ang presensya ng palaisdaan. Si Yeching at si Wu Changsheng ay tiyak na naiinis.
Ha, sino yang batang babae? Ang lakas ng loob niya, paano niya nagawa na ma-offend si Wu Changsheng at si Gang Yeking ng sabay? Hindi ko alam, marahil isa itong batang babae na hindi alam ang taas ng langit at lupa. Maraming mata sa paligid ng Kangho Lake ang nakatuon sa posisyon ng batang babae, kabilang na ang mga kabataang henyo mula sa malalaking pamilya sa pavilion. Biglang tumingin sina Gang Yeking at Wu Changsheng sa posisyon ng batang babae, parang dalawang kidlat. Ano ang tinitingnan mo? Tinanong kita. Ngunit sa harap ni na Gang Yeking at Wu Changsheng, hindi natakot ang batang babae. Linger, tigilan mo ang kaguluhan. Sabi ng binata, sa ilalim ni Yun Mocking, hindi pa laging maayos ang bata, kaya huwag mo siyang sisihin. Yun Mocking. Nang marinig ang tatlong salitang ito, tila nagkaroon ng buhay ang malamig na mata ni Gangsho sa pavilion. Tiningnan niya si Yun Mocking, at may kakaibang kislap sa kanyang magagandang mata. Dahan-dahan siyang tumayo at nagsabi, kaya pala ikaw si Muching ng Yun family sa Shenzhou, pinalampas kita, mangyaring umupo. Miss Wu Qing, seryoso ka? Tumawa si Yun Mocking, at tumingin sa matanda, nang umiti at sinabi, ayos lang, hindi na ako makikialam sa mga okasyon ninyo, kabataan. Pagkatapos, lumingon ang matanda at nawala sa gitna ng tao. Mr. Yun? Dahil narito ka, bakit hindi makilala ang lahat ng talento sa Zuojo? Sa pavilion, muling inimbitahan ni Gangshu, at tiningnan agad niya sina Yehan at ang iba, mga kaibigan ni Mr. Yun, pumasok kayo sa pavilion at makipag-usap. Hehe. Dahil paulit-ulit kayong inimbitahan ng batang babae, hindi magiging magalang si Moching. Pagkatapos sabihin ito, tumalon si Yun Mocking at lumitaw sa pavilion na parang teleport. Tumingin ang babae kay Yehan at sa iba, hey, ayaw niyo bang sumali sa masayang event? Halika, ang pinakamagandang babae sa Zuojo mismo ang nag-anyaya sa inyo. Pagkatapos sabihin ito, naglakad din ang babae patungo sa pavilion. Halika, hindi ka rin nahuhuli sa iba rito, huwag mong ipakita ang takot sa kanila. Hinawakan ni Yeching ang braso ni Yehan, kahit narinig niya na inimbitahan lang sila ni Gangsho Wuking, pero higit sa lahat, ayaw ni Yeching na maliitin si Yehan ng iba. Sa mata ni Yeching, ang mga kabataang henyo sa maliit na bahagi ng Zuojo ay wala pang karapatan na ihambing kay Yehan. Sige, susunod ako sa iyo. Ngumiti si Yehan, at naglakad ang tatlo patungo sa pavilion, at sa wakas ay umupo sa bakanteng upuan. Si Yecheni ay nakatayo sa pagitan ni na Yehan at Yeching na parang bakal na tore. Sa likod niya, ang taong nakatabon sa itim na balabal ay hindi dapat ikabahala, maliban na lang na may kaunting misteryo sa kanya. Muching ng Yun family sa Shenzhou, baka ang binatang nagpakilalang Yun Mocking kanina ay mula sa Yun family ng Shenzhou. Sa sandaling ito, maraming tao ang naalala ang sinabi ni Gangsho Wuking kanina, at agad na inisip ang posibilidad. Ang Yun family sa Shenzhou ay isang super family na may 5,000 taong kasaysayan. Kabanata 2735. Sa pavilion, kasunod ng pagdating ni na Yun Mocking, magkapatid, at ni Yehan, biglang naging kakaiba ang atmosfera sa pavilion. Kahit sina Gang Yeking at Wu Changsheng ay biglaang tumigil sa kanilang laban, ang kanilang mga mata ay nakatuon lahat kay Yun Mocking, at ang kanilang kutob ay nagsasabing ang Yun Mocking na ito ay hindi basta-basta. Ang Yun family sa Shenzhou, ang pamilya na ito ay kilala kahit sa mga aristokratikong pamilya sa Zuojo. Isa itong malaking pamilya sa Shenzhou, at ang kanilang katayuan ay hindi mababa, maihahambing sa iba. Kahit na sina Gang Yeking, Wu Changsheng at iba pa ay maaaring hindi natatakot kay Yun Mocking, kailangan nilang igalang ang malaking puno ng Yun family. Ngayon na lumitaw si Yun Mocking dito, at inimbitahan ng personal ng 2 beses ni Gangshu Wuking, ang karangalan na ito ay hindi pa naibigay sa anumang kabataang talento sa Zuojo. Sa pavilion, halos hindi pinansin ni Yehan at ng iba ng mga kabataang talento mula sa Zuojo pagkatapos nilang umupo. Ang pinakamalaki lamang na nakapukaw ng pansin ay ang pagdating ni Yeching. Ngunit kung hindi inimbitahan ni Gangsho Wuking sina Yehan at ng iba kanina, malamang na binuksan ng mga kabataang talento rito ang kanilang bibig para paalisin sila. Ang isang Nine Tribulation Supreme ay hindi karapat-dapat umupo kasama nila. Sa paligid ng lawa, pinagmamasdan din ng mga nanunood ang mga kabataang talento mula sa iba't ibang pamilya sa pavilion, ngunit si Yun Mocking, mula sa Yun family ng Shenzhou, ay walang dadang namumukod tangi. Sa mga pavilion, si Yun Mocking, Gangshu Wuking, Gang Yeking, Wu Changsheng, Bimengtong, at iba pang makapangyarihang kabataang henyo ang pinaka-pinagtutuunan ng pansin sa ngayon. Mr. Yun, narinig ko mula kay Lolo na darating ka, pero hindi ko inasahan na lalapit ka sa ganitong paraan. Kung nagkamali, pakiuwi na lang sa Haihan. Ang tinig ni Gangsho Wuking ay parang diwata na hindi kumakain ng paputok.
Ang mga kabataang talento ay napakamaingat sa kanilang pananalita, ngunit sa pagturing kay Yun Mocking, kitang-kita ang kaibahan. Sa kanyang magagandang mata, laging may kakaibang liwanag na kumikislap. Ang mga kabataang talento sa Zuaojo ay nakakita ng banayad na pagbabagong ito kay Gangsho Wuking, at bahagyang nakaramdam ng kakaibang pangamba, ngunit ang mga kabataang ito mula sa malalaking pamilya ay nakapipigil pa rin ng kanilang hininga. Ngumiti si Yun Mocking at sinabi, "Serious ka, Miss Wuking, pero nagkataon lang na narito ako sa Kangming City ngayon, at narinig kong may youth party dito, kaya napadpad ako para sumilip. Mali sa iyo kung may pagkukulang." Nang marinig ito, may bahagyang ngiti sa mukha ni Gangsho Wuking na mahirap makita. Ang ngiting ito ay nagpaiwan ng pagkabigla sa mga kabataang talento sa Zuaojo, at kasabay nito, may bahagyang inggit sa kanilang puso. Ang number 1 na magandang babae sa Zuaojo, si Gangshu Wuking, kailan ka pa nakangiti ng ganito sa iba? At si Yun Mocking, na bagong dating, ay malinaw na isang espesyal na pagkatao. Umiling si Bei Mingtong sa kanyang puso, at bahagyang pumikit. Ang katawan ni Wu Changsheng ay puno ng fighting intent, at tila may kaaway sa kanyang mga mata. Sa pagtingin kay Yun Mocking, si Gang Yeking ay nanatiling kalmado, at walang pagbabago sa kanyang mukha. Ngunit banayad na napansin ni Yehan na unti-unting napisil ang mga palad ng pinakamataas na henyo sa Zuaojo sa ilalim ng mesa. Sa Zuaojo, bukod sa public losers, ang Gong family ay nangingibabaw sa iba pang top 10 families, at nais ng Gong family na maging number 1 family sa Zuaojo, kailangang talunin ang public losers. Ngunit ang public loser ay hindi lamang malakas sa sarili, mayroon din silang network sa ibang estado, kaya napakahirap galawin ang public loser. Maliban kung ang pinakamagandang babae sa Zuaojo mula sa public loser ay maging bahagi ng sariling pamilya, sa kaunti-unting magiging katulad ng palaisdaan ang lahat sa public loser, dahil sa henerasyon ng public loser, iisa lamang si Gangshu Wuking, at ang iba pang anak ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. Bukod dito, si Gang Yeking mismo ay umiibig kay Gangshu Wuking at itinuturing siyang ideal dowlo. Walang kabataang henyo sa Zuaojo ang makakakompetensya sa kanya, ngunit ang pagdating ni Yun Mocking ay nagdulot ng banta sa kanya. Mr. Yun, malayo pa ang iyong pinagmulan. Pagkatapos ng party, personal na maghahanda si Wuking ng bangkit para sa iyong pagdating. Sana'y hindi mo tanggihan. Ang magagandang mata ni Gangsho Wuking ay nakatuon kay Yun Mocking. Siya ang pinakamagandang babae sa Zuaojo, talento at kagandahan ay magkasabay, at ang kanyang paningin ay likas na pambihira. Kahit na ang mga tao tulad ni na Gang Yeking ay talagang kahanga-hanga, hindi pa rin niya gusto si Gangshu Wuking. Kung nais niyang maging lalaking karapat-dapat kay Gangsho, kailangan niyang hindi mas mababa sa kanya sa bawat aspeto, at kailangan niyang humanga sa kanya. Sa kasamaang palad, nahulog na si Yun Mocking sa mata ni Gangshu Wuking. Bagamat hindi ito pag-ibig, ngunit sa kasalukuyang network ng public losers, walang mas mahusay na lalaki kaysa kay Yun Mocking. Ngumiti si Yun Mocking at sinabi, "May puso ka, Miss Wuking, at hindi ko talaga tatanggihan." Yun Mocking, baka siya ang lalaking nakapagsanay ng espada sa loob ng 3 taon at makakatindig sa tabi ni Langya. Sa oras na ito, may isang tao na naisip ang pangalan ni Yun Mocking at malumanay itong sinabi. Nang marinig ito, kahit si Gang Yeking ay napatingin ng seryoso. Si Langya ay isang top genius na kilala sa buong Central God Realm. Biglang naging medyo mabigat ang atmosfera sa paligid. Ang ngiti sa mukha ni Gangsho Wuking ay tila lumalim pa. Nang ipakilala ng pamilya si Yun Mocking sa kanya, alam na niya kung sino ang tao. "By the way, Mr. Yun, ito ba ang mga kaibigan mo?" Ngayon lamang napansin ni Gangsho Wuking ang posisyon ni Yehan, at tanong ng medyo nagtataka. Ngumiti si Yun Mocking at sinabi, "Kakakilala lang namin, Girl Wuking, ito si Brother Hanye, at siya rin ay bago lang sa Kangming City." Nang marinig ito, isang sulyap lamang ang ibinigay ni Gangsho Wuking kay Yehan at sa iba, at hindi na nagtanong pa. Kumpara kay Yun Mocking, si Yehan at ang iba ay napakaliit sa pananaw niya. Ngunit ayaw ni Gangsho Wuking na magkaroon ng anumang paksa kay Yehan at sa iba, ngunit nais ni Yehan na tanungin si Gangsho Wuking, "Miss Wuking, narinig ko na maraming kayamanan ang pamilya Gangsho sa Liangjie Mountain, at i-aukisyon nila ang ilan bukas. Gusto kong malaman kung totoo ang incorruptible body ng Holy Emperor. Lalabas ba ito sa auction bukas?" Kabanata 2736. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, bahagyang nakakumot ang noo ni Gangsho Wuking. Sa puntong ito, ang mga kayamanan sa Liangjie Mountain ay isang tabo na paksa para sa pamilya Gangsho, bahagi ng kanilang auction. Hey! Ang katawan ng Holy Emperor ay mas bihira pa kaysa sa mga kayamanan ng henyo at lupain. Sino ang maglalagay nito sa auction? At kahit ilagay man, depende pa rin kung kaya mo bang bayaran ang presyo.
Sa puntong ito, ang mga kabataang talento mula sa Suaojo, na matagal nang hindi nagsalita, ay sabay-sabay ngumiti kay Yehan at sa iba, na parang nakakita ng pagkakataon na magsalita. Ang katawan ng isang Holy Emperor ay walang kapantay. Kahit ilagay sa auction, kailangan bayaran ng aming Chi family ang napakalaking halaga para makuha ito. Ang ganitong bagay ay hindi para sa kahit sino. Pagdating mo pa lang sa Kangming City, huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili. Kung pipili ka ng bagay na hindi mo kayang kunin, sa huli ay magiging katawa-tawa ka lamang. Nang marinig ang mapanlate at mapangutya na mga tingin mula sa paligid, may kumislap na lamig sa mata ni Yeching na dati ay kalmado lamang. Isang puloka sa ilalim ng balon, hindi lamang may langit sa itaas ng langit, kundi may mga tao rin sa ibabaw ng tao. Habang pinapakinggan ang mga nanlait sa paligid, tahimik na sinabi ni Yeching. Kahit na parang payak ang tunog, paano hindi maiintindihan ng mga kabataang talento ang ibig sabihin nito? Babae, mag-ingat sa mga salita mo, dapat alam mo, ang kamalasan ay nagmumula sa bibig mo. Ang mga salita ni Yeching ay walang duda na nagalit ang mga kabataang talento sa paligid. Kung si Yehan ang nagsalita sa puntong ito, matagal na nilang mailabas ang kanilang galit. Tahimik na tumingin si Gong Shuwuking kay Yeching, tapos kay Yehan, at hindi nagsalita. Hindi niya ipagtatanggol sina Yehan at ang iba, kahit anong mangyari, sila rin ay taga Suaojo, at may parehong pinagmulan tulad ng iba pang kabataang talento sa Suaojo. Kung minamaliit ka, maaari mo lamang sisihin ang sarili mo sa kakulangan ng lakas. Kung kinamumuhian ka ng iba, maaari mo lamang sisihin ang sarili mo sa hindi pagkakaalam sa taas ng langit at lupa. Nang makita ito, hinaplos ni Yehan ang jade na kamay ni Yeching at sinabi, kapag ako ang nakatayo sa harap, paano kita paiiralin? Maging ligtas ka at huwag magmadali. Napakababa ng inyong profile kaya minamaliit ng iba. Dapat ay nasa ibabaw ka ng ulap. Ngumiti si Yeching ng bahagya, sa anumang kaso, hindi niya nakita ang kahit sino na nanlait kay Yehan dito. Oh, ibig sabihin ba ng babae na dapat ay nakatayo siya sa itaas namin? Sa puntong ito, tumingin si Gong Yeking kay Yeching, at wala man lang pagnanais na tingnan si Yehan. Mali, ang ibig kong sabihin ay sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ngumiti si Yeching, at tumingin kay Yehan na tahimik pa rin, kailangan niyang tumayo at ipakita ang mataas na tingin para kay Yehan. Paft! Ha. Sinabi ko sa babae, anong klaseng ecstasy ang ibinigay mo sa kanya? Nakatayo sa buong kontinente ng Diyos at demonyo. Sa lahat ng halimaw sa mundo, iisa lang ang may ganitong potensyal at magtatagumpay sa huli. Siya, anong magagawa niya? Ha. Umiling si Gong Shuwuking nang walang awa. Naisip niya na sobra-sobra ang imbitasyon kay Yehan at sa iba kanina. Napaka-arrogant nila, at medyo nakakahiya para kay Yun Mocking. Ngunit, sa pagtingin sa walang pagbabago na mukha ni Yun Mocking, napahinga si Gong Shuwuking ng malalim. Ngayon, gusto na lang niyang umalis agad sina Yehan at ang iba, at ipagpatuloy ang party na kanyang inorganisa bago ito maging katawa-tawa. Babae, ibabalik ko sa iyo ang sinabi mo kanina, isang puloka sa ilalim ng balon, hindi mo ba alam na may langit sa itaas ng langit, at may tao sa ibabaw ng tao? Ngumiti ng malamig si Gong Yeking. Nang marinig ito, nagalit ang mukha ni Yeching, ngunit pinakalma siya ni Yehan. Tumingin si Yehan kay Gong Yeking nang may panlay at sinabi, taga Gong family ka, hindi ko alam kung ayos lang si Gong Wujing ngayon. Nang marinig ito, kumipot ang mga mata ni Gong Yeking at sinabi, kaya mo palang kilalanin si Gong Wujing. Kilalang kilala ko siya. Kung makikita niya ako, tiyak na magugulat siya. Sagot ni Yehan ng payak. Hehe, kanina sinabi kong nakatayo sa lupa ng mga Diyos at demonyo, pero ngayon alam ko na gusto mo lang umasa sa malaking puno ng Gong family para pukawin ang galit ng publiko. Ang mga kabataang talento sa paligid ay muling nanlait ng paulit-ulit. Walang pakialam si Gong Yeking at winiwisik ang kanyang kamay. Dahil kilala mo si Gong Wujing, kaibigan ka rin ng Gong family ko, kaya kalimutan na natin ang insidenteng ito. Nang marinig ito, ang mga nasa paligid na gustong manlay pa kay Yehan ay tahimik na, at si Gong Yeking ay nagpakita ng mukha ng karangalan. Sa pagdating ni Yun Mocking, bahagya na itong nasupil ang momentum ng kabataang henerasyon sa Suaojo, at kailangan pa rin ng kabataang henerasyon ng Suaojo ng isang master tulad ni Gong Yeking upang humarap. Well, bahagyang nawalang salita si Yehan, baka masyado bang mataas ang tingin ni Gong Yeking sa sarili niya. Kabanata 2737. Ngunit hindi na masyadong nagpakita ng paliwanag si Yehan, kapag nakarating ka sa mundo at nakatayo sa rurok, may sinumang tao pa ba sa mundo na hindi nakakaalam sa hari? Master Hanye,
kung talagang interesado ka sa mga nakuha ng pamilya Gang sa Liangjie Mountain, pagkatapos ng bukas ay kaarawan ng aking ama sa pamilya ng public loser. Sa oras na iyon, mag-oorganisa ang aking ama ng isang pribadong auction, ngunit limitado lamang sa ilang tao na may status at katayuan. Ito ang paanyaya, at maaari mong dalhin ang paanyayang ito upang lumahok kapag dumating ang oras. Sa puntong ito, inilabas na ni Gang Shouwoking ang paanyaya, at tumingin kay Yehan ng walang ekspresyon. Ngunit paano hindi maiintindihan ni Yehan ang nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita, ang nagbigay ng utos ay para na sa pag-aalis ng bisita. Nang makita ito, bahagyang nakapikit si Yehan, at pagkatapos ay sinali niya si Ye Chenny upang tanggapin ang paanyaya. Agad na tumayo si Yehan at sinabi, kung ganoon, salamat, Miss Rocking, at aalis na kami. Pagkatapos noon, dinala ni Yehan si Ye Ching at si Ye Chenny palayo. Ang dahilan kung bakit pumayag si Yehan kay Ye Ching na pumunta sa pavilion kanina ay dahil gusto lamang niyang alamin ang tungkol sa katawan ng Holy Emperor. Wala siyang interes sa mga kabataang talento. Higit pa rito, dumating si Yehan para sa katawan ng Holy Emperor, kaya mas mabuti na manatiling mababang profile. Hanggat hindi niya talaga pinupukaw ang galit ng iba, hindi na kailangang maging kaaway ang mga ito. Well, aalis na lang ang taong ito. Sa anumang kaso, hayaan niyo akong makapanood ng magandang palabas. Nang makita ni Yunlinger na umalis sina Yehan at ang iba, agad siyang nenas. Kanina ay sabik siyang nanood ng palabas. Isang magandang palabas iyon, at ngayon, natapos na bago pa ito magsimula. Linger. Dinampot ni Yun Mocking ang kanyang tinig. Hindi siya nagsalita kanina, hindi dahil ayaw tumulong kay Yehan at sa iba, kundi sa puso niya rin, naramdaman niya masyado silang arrogant at mayabang, ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat sa kanyang tulong. Natapos na ang eksenang iyon, at wala nang nagpatuloy na pag-uusap tungkol kay Yehan at sa iba. Sa mata ng mga kabataang talento, isa lamang itong biro. Pagbalik sa restaurant, bahagyang nakasimangot si Ye Ching, ngunit naiintindihan rin niya ang ugali ni Yehan, kaya hindi niya masyadong iniisip ang nangyari. Naniniwala siya na balang araw, mapapatingin si Yehan sa lahat. Parang hindi magdadala ng maraming magagandang bagay sa auction bukas ang public loser, dahil naghahanda na sila para i-auction ang tunay na magagandang bagay sa privado. Sa loob ng kwarto, tiningnan ni Yehan ang paanyayang hawak niya. Ito ay paanyaya para sa 1000 taong kaarawan ng lolo. Dahil inilagay sa privado ang mga kayamanan ng public loser, syempre pupunta si Yehan roon, kaya tinanggap ni Ye Chenny ang paanyaya. Tulad ng inaasahan, sa auction sa ikalawang araw, walang partikular na nakakagulat. Ang pinakamagandang bagay ay isang kumpletong skeleton ng Holy King. Ang mga makapangyarihang pamilya ay hindi nagpakita ng interes sa bagay na ito. Pagkatapos ng auction, kinabukasan ay ang 1000 taong kaarawan ng matanda ng public loser. Sa araw na ito, sa harap ng gate ng villa ng public loser, may mga bumabati mula sa lahat ng panig. At sa araw na ito, matapos magsuot ng bagong damit sina Yehan, Ye Ching, at Ye Chenny, nagpunta rin sila patungo sa villa ng public loser. Ang villa ng public loser ay isang napakalaking villa na itinayo sa bundok sa gitna ng Kangming City. Ang villa ay marangya at napakalaki, sumasaklaw ng higit sa 10,000 metro. Lahat dito ay namamangha. Ang prestihiyo ng public loser sa Zhuozhou ay napakataas, mas mataas pa kaysa sa pamilya Gang. Sa lakas lamang, makakakumpara lang ang pamilya Gang sa public loser. Mayroon silang maraming kaalyado at koneksyon sa maraming kontinente ng Central God Territory, kaya napakahirap lipulin ang kanilang posisyon sa Zhuozhou. Ngayon, puno ng tao ang gate ng villa ng Gang Luohia. Maraming makapangyarihang tao mula sa lahat ng panig ang dumating para ipagdiwang ang kaarawan ng matanda ng Gang Luohia. Mayroon ding iba't ibang mahahalagang gamit dito. Para sa mga pamilyang dumating, ipinakita ng mga malalakas ang kanilang paggalang sa kaarawan. Siyempre, hindi ito simpleng bagay, at marami sa mga regalo ay walang kapantay na kayamanan. Dinala ni Yehan sina Ye Ching at Ye Chenny sa gate ng Ganglu Villa. Matapos ipakita ang paanyaya, dinala sila sa loob ng villa ng mga tagapaglingkod. Pagkatapos dumaan sa mahabang koridor, may sunod-sunod na hagdan na patungo sa itaas. Maraming tao ang paakyat dito, kasama ang ilang malalakas mula sa mga dakilang pamilya. Tumayo rin tayo, mukhang dito mag-uumpisa ang birthday banquet. Umakyat ang tatlo. Hey! Hindi ba ito yung mga tao mula sa Kangho Lake kahapon? Hindi ko inasahan na darating sila. Sa puntong ito, may nakakita kay Yehan at sa iba. Siya ay si Chi Xiaofeng, miyembro ng pamilya Chi sa Zhuozhou. Nang makita ang tatlong paakyat sa hagdan, ngumiti siya ng may pang-uuyam. Naalala niya ang malalaking salita nila kahapon sa Longho.
Kung hindi dahil sa mukha ni Gang Yeking sa huli, baka tinuruan na niya si Yehan at ang iba. Hindi ko talaga alam kung saan galing ang mga tanga. Binigyan sila ni Gang Shuwuking ng paanyaya, at talagang nagpakita dito na parang may mukha. Siguro wala rin silang regalo. Tumingin ng malamig si Chi Xiaofeng kay Yehan at sa tatlo. Xiaofeng, anong nangyari? Tanong ng ulo ng pamilya Chi ng may dignidad. Ama, wala, nakakita lang ako ng ilang langgam. Sagot ni Chi Xiaofeng nang may pang-uuyam. Nang marinig ito, tumingin si Chi Tianzon sa direksyon ni Yehan at ng iba, hindi nagsalita, at nagpatuloy sa pag-akyat sa hagdan. Kabanata 2738. Ito ay mula sa pamilya Chi. Nakita na ni Yeching si Chi Xiaofeng na madalas tumitingin sa kanila, nakita na niya si Chi Xiaofeng sa Kangho Lake kahapon. Huwag kang mag-alala sa kanya, nandito lang tayo para sa katawan ng Holy Emperor. Hawak ni Yehan ang kamay ni Yeching, at agad na nakarating sila sa itaas ng hagdan. Sa paligid nila, isang napakalaking plaza ang nagbukas, at maraming tao ang abala sa ingay at usapan. Ang plaza ay may malawak na pulang carpet, may mga mesa na may bulaklak, prutas, at inumin, at marami na ang nakaupo sa oras na ito. Ang pamilya Chi sa Zhuozhou, isang napakalamig na jade. Sa puntong ito, dumating ang boses ng Master of Ceremonies. Ang regalo ng pamilya Chi para sa kaarawan ay isang napakalamig na jade, na napakahalaga para sa mga practitioner na nag-aaral ng cold attribute na batas, at makakatulong pa sa pag-stabilize ng isip ng practitioner. Kahit na hindi ito kasing ganda ng isang treasure ng genius, napakabihira itong makita. Ang pamilya Chi ay talaga namang mayaman. Isa itong napakalamig na jade. Narinig ko, 2 piraso lamang nito ang mayroon sa pamilya Chi. Ang mga taong nakaupo sa harap ng mesa sa plaza ay hindi mapigilan ang pagtitig sa pamilya Chi. Kasama sa mga ito ang mga malalaking pamilya mula sa Zhuozhou, makapangyarihang pamilya mula sa ibang estado, at maging ang malalakas na cultivators na walang permanenteng estado. Sa puntong ito, sa entrada ng plaza, malamig na tumingin si Chi Xiaofeng kay Yehan at sa iba, ngumiti ng may pang-uuyam, at sinabi, mga kababayan, ang pagkakaton ay nakakatagpo tayong muli. Hindi ko alam kung paano batiin ang matandang Gangsho sa kanyang kaarawan, ano ang ibibigay ninyong regalo? Anong kinalaman mo dyan? Matigas na tugon ni Yeching. Dahil nakapasok na kayo sa Gangshu Villa, hindi ba ninyo makukuha ang regalo sa kaarawan? Wika ni Chi Xiaofeng nang may malamig na ngiti. Hey! Sino ang mga ito? Napakaibang mukha. Hindi ko pa sila nakikita sa Zhuozhou. Mga tito, ang pangalan niya ay Hanye. Lumitaw siya sa Kangho Party kahapon, at nagmaka ako na magiging number 1 sa Gods and Demons Continent. Pinadalhan siya ni Miss Wuking ng paanyaya dahil sa mukha ng iba pang partido. Talagang dumating ang mga ito sa birthday banquet, at baka wala rin silang regalo. Ilang kabataang talento na nakilala si Yehan at ang iba kahapon sa Kangho Lake ay tumingin rin kay Yehan at sa iba ng may pang-uuyam. Naiintindihan. Nang marinig ito, nawala ang interes ng mga pinuno ng malalaking pamilya kay Yehan at sa iba. Talaga bang galit ka, ha? Matigas na tumingin si Yehan kay Chi Xiaofeng, at pagkatapos ay nakita siyang kumuha ng isang jade bottle at sinabi, Hanye, isang bote ng Fountain of Youth, para sa matandang loser Shubi Nanshan. Young Master Hanye, isang bote ng Fountain of Youth. Matapos suriin ang likido sa jade bottle, malakas na sigaw ng Master of Ceremonies. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Chi Xiaofeng. Kahit ang malalakas na tao mula sa malalaking pamilya sa Zhuozhou ay tumingin ng bahagya dahil sa mga salitang ito. Ang mga kabataang nagtangkang mang-uuyam kay Yehan at sa iba dahil sa kakulangan ng regalo sa kaarawan ay tuluyan ring nabigla, na parang naipit ang kanilang lalamunan at namula ang kanilang mukha. Magandang aso, huwag makialam, lumayo. Direktang inabot ni Yehan ang kamay para hadlangan si Chi Xiaofeng na nakamamatay ang ekspresyon sa harap niya, at pinangunahan sina Yeching at Yecheni sa plaza. Isang tagapaglingkod ang nagpakita sa kanila ng bakanteng upuan. Hehe, nakapagmura na ako sa sarili ko, gusto ko lang makita silang mga tao na nanlupaypay. Umupo si Yeching sa tabi ni Yehan at pinatong ang kamay sa bibig habang nakangiti. Tahimik si Yehan, kaya niyang tiisin ang pang-uuyam minsan, ngunit kung tuloy-tuloy na walang hangganan, babayaran niya ito, kahit sino pa man. Umupo si Chi Xiaofeng sa tabi ng patriarch ng pamilya Chi, nakasimangot. Ang palo sa mukha ni Yehan ay mas masakit kaysa sa may nakabara sa lalamunan, lalo na't isang maliit na 9 Tribulations Supreme lamang ang nakapagpaiyak sa kanya. Wuja ng Zhuozhou, isang piraso ng blood ginseng mula sa 10,000 taon. Banging House ng Zhuozhou, isang piraso ng Deep Sea Ghost Stone. Palace Family ng Zhuozhou, isang life leaf.
Di nagtagal, halos dumating na ang lahat ng malalaking pamilya sa Zhuozhou, at ang kanilang mga regalo ay lahat pambihira, lalo na ang life lives ng pamilya Gong, na makakapagligtas ng buhay sa kritikal na pagkakataon. Ngunit hindi naman nila inialay ang ganitong mabigat na treasure bilang regalo sa kaarawan. Halos lahat ng malalaking pamilya sa Zhuozhou ay narito na. Mabagal na sabi ni Yeching, habang tumitingin sa mga malalakas na galing sa malalaking pamilya na mabilis na naglalakad papasok. Tumingin si Yehan sa kanila, halos lahat ng mga ulo ng pamilya mismo ang dumating, na nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa public loser. Gayunpaman, maaaring may kinalaman din ito sa pribadong auction na inorganisa ng public loser. Kabanata 2739. Agad na napatingin si Yehan sa pamilya Gong at sa kanilang grupo, at sa likod ni Gong Yeking, bigla niyang nakita si Gong Wujing na may malungkot at masungit na mukha. Nang makita si Gong Wujing na narito, napakunot ang noo ni Yehan. Sa spineless land, pinutol niya ang braso ni Gong Wujing at pinakawalan ang kalaban. Kung magtatagpo sila ngayon, tiyak na hindi magiging maganda para sa kanya. Narito rin si Gong Wujing. Nakita rin ni Yeching si Gong Wujing na may masungit na ekspresyon. Kung ikukumpara sa mayabang na mukha nitong mga nakaraang araw, ang katawan ni Gong Wujing ngayon ay mas nakakatakot at malupit, parang nakakalaso na ahas. Alam na alam ni Yeching na pinutol ni Yehan ang braso ng kalaban, at kung magtatagpo sila ngayon, tiyak na labis ang selos at galit ng kalaban. Sa lakas ng pamilya Gong, hindi nila basta-basta palalayain si Yehan. Maliit ang kumunot ni Yehan at sabi, mukhang imposibleng makipamuhay ng payapa sa pamilya Gong sa Kangming City. Pero mas mabuti pang maging maingat ang pamilya Gong, kung hindi, sila ang magsisisisi. Pagkatapos nitong sabihin, hindi na pinansin ni Yehan ang pamilya Gong. Bagamat halos lahat ng nakapaligid na mata ay nakatuon sa malalaking pamilya gaya ng Gong, Beiming, at Wu, at marami ang nag-uusap, ang pinakamahalaga kay Yehan ay ang public losers, o ang pribadong auction na inorganisa ng public losers. Ang pagdating ng Palace family at iba pang malalaking pamilya ay talagang nakakaakit ng pansin, ngunit sa pagdating nila, halos lahat ng malalaking pamilya sa Zhuozhou ay narito na. Sa malaking plaza na ito, may 3 Holy Kings lamang, at higit sa 10 katao, at umabot na sa 15 ang Holy Emperor, kaya ang pinakamalakas na puwersa sa Zhuozhou ay halos kalahati na ng top power. Mula rito, makikita rin ang kakilakilabot na lakas ng Central God Territory. Ang mga powerhouses na nagtipon sa Zhuozhou ay halos makasabay sa 1/3 ng top power ng sangkatauhan, at hindi pa kasama na ang Zhuozhou ay isa lamang sa 36 na prefectures at 12 secret realms ng Central God Territory. Palaging narinig ko na napakalakas ng Central God Realm, kaya ayaw galitin ng 4 na clan. Ngayon, mukhang talagang may takot na katangian ang Central God Realm. Lihim na isip ni Yehan habang tinitingnan ang mga tao sa paligid. Nakita rin ni Yehan sina Yun Mocking at Yun Linger na naglalakad sa plaza, ngunit wala ang matanda kasama nila. Napakababa ng kanilang profile sa pagdating, ngunit kahit gaano kababa si Yun Mocking, hindi siya nakatakas sa matitinik na tingin ng mga powerhouses sa plaza. Dumating ang mga tao mula sa Yun family sa Chengzhou sa Kangming City, at malapit ang kanilang relasyon sa public loser. Narinig na ng mga pinuno ng malalaking pamilya sa Zhuozhou ang balitang ito mula sa pagtitipon sa Kangho kahapon. Napakahalaga ng 4 na salita, Yun family sa Chengzhou, kaya kinakailangan ng pag-iingat. Ang malaking pamilya mula sa Chengzhou ay may 5,000 taong heritage sa Chengzhou. Sila ay miyembro ng Yun family sa Chengzhou. Nakatutok ang mata ng mga patriarchs ng maraming malalaking pamilya kay Yun Mocking at Yun Linger, may kumikislap na mata. Dumating ang Yun family sa public loser para ipagdiwang ang kaarawan. O para sa pribadong auction ng Yun family. O may iba pang layunin. Narito rin si Yun Mocking, at sa malasakit na ipinakita ni Gongsho kahapon, mukhang malaking timbang ang dala ng Yun family sa Chengzhou. Sabi ni Yeching sa tabi ni Yehan. Sabi ni Yehan, dahil sila ay mula sa malakas na lugar sa Chengzhou, natural na kahanga-hanga sila. Malamig ang itsura ni Gongshu Wuking, parang isang fairy na hindi naaabala ng mundong ito, na nagpapakita ng mataas niyang pananaw. Kahit ang mga young talents mula sa malalaking pamilya sa Zhuozhou ay hindi niya binibigyan ng pansin, tanging si Yun Mocking na may lakas at mataas na status ang nakakaakit sa kanya. Sabi ni Yeching, si Gongshu Wuking ay maganda lamang sa balat. Kahit gaano pa kataas ang kanyang pananaw, panlabas na mata lamang iyon, hindi niya nakikita ang potensyal ng isang dragon. Sa kanyang pananaw, kasama si Yun Mocking, siya ang na-promote ng kanya. Ngumiti si Yehan at umiling. Wala itong kinalaman kay Gongshu Rocking, at wala rin ito sa kanya. Sa puntong ito, habang maraming usapan sa plaza, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa harapan.
Napatingin ang lahat at nakita ang isang matandang lalaki na may puting buhok, sinuportahan ng isang magandang babae. Kasama ng matandang lalaki, naruroon ang matandang nakilala ni Yehan kahapon sa Kangho Lake. Ang tatlong tao sa likod nila ay mga high-level public losers at ilang juniors na nakarating sa stage. Dumating na si Grandpa Gangshu. Lahat ng mata ay nakatuon sa matandang puting buhok, at si Gangshu Wuking, ang pinakamagandang babae sa Suaojo, ang tumutulong sa kanya pababa sa mga hakbang. Ngunit matapos tumingin ang mga patriarchs ng karamihan ng malalaking pamilya sa matandang lalaki, halos napatingin sila sa matanda sa tabi niya. May mabait na mukha ito, nakangiti paminsan-minsan, at sabay na bumaba sa hakbang kasama ang matandang puting buhok. Ang makakapiling ang matanda kasama si Grandpa Gangshu ay dapat may mataas na status. Kumikislap ang mga mata ng patriarchs ng malalaking pamilya. Ngayon, si Grandpa Gangshu ang bida, at hindi basta-basta ang makakasama niya. Hindi nagtagal, nakita nilang nakaupo sa plaza ang matandang puting buhok at ang kanyang grupo, nakaupo silang cross-legged. Ang matandang puting buhok ay nakaupo sa tabi ng mabait na matanda, habang ang iba pang high-ranking public losers ay nakatayo sa likod. Hehe, lumipas ang maraming taon, at dumating na ang millennium. Panahon, sa atin, ang retreat ay pagbabago ng mundo, at dumaraan ang oras. Ang public loser namin ay tumayo sa lupa ng Suaojo sa loob ng 3,000 taon, at maaari itong tumagal magpakailanman. Gusto ko ring pasalamatan kayo sa inyong pamana. Pagkatapos nito, kinuha ng matandang puting buhok ang baso ng alak sa harap niya at tumingin sa lahat ng naruroon ng may ngiti. Napaka-formal ninyo, Mr. Gangshu. Ngayon ay ang iyong 1,000 taong kaarawan. Nais ko sa inyo ang kaligayahan sa araw na ito. Kabanata 2,740. 1,000 taon lamang ito. Sa hinaharap, sa loob ng libu-libong taon, ang dakilang panahon sa Gods and Demons continent ay hinihintay pa rin na masaksihan ng matanda. Isa-isa nag-toast ang mga dumating para ipagdiwang ang kaarawan sa plaza, at bamahaw ang lahat ng uri ng papuri. Ngunit sa harap ng ganitong uri ng papuri, palaging may ngiti ang matandang Gangshu sa kanyang mukha. Hindi siya mayabang o nawawala sa pasensya. Kung hindi niya malinaw na nakikita ang kasalukuyang sitwasyon sa Suaojo, ang kahulugan ng eternal happiness para sa mga susunod na henerasyon, marahil marami rito ang nagnanais na siya ay makapasok na sa kabaong agad. Hehe, ako? Gangshurong? Nagpapasalamat sa inyong lahat na dumating ng ganito kalayo. Iginagalang ko kayo sa basong alak na ito. Pagkatapos magsalita, muling itinaas ng matandang Gangshu ang kanyang baso, at itinaas din ng lahat sa plaza ang kanilang mga baso upang magsulo-salo at magtagisan ng tawanan. Grandpa, si Yeking ay nagnanais sa iyo ng mahabang buhay, at naway mabuhay kayong magkasama sa lahat ng henerasyon. Sa puntong ito, tumayo si Gang Yeking at magalang na nag-toast ng baso para sa matandang Gangshu. Nang makita ito, agad na nakaramdam ng kaunting atraso ang ibang young talents, tila isang hakbang ang layo nila kay Gang Yeking. Hehe, si Yeking mula sa pamilya Gang, isa kang walang kapantay na talento sa Suaojo. Purihin ng matandang Gangshu ng may ngiti. Napakalaking karangalan po, matanda. Ngayong araw ay ang inyong 1,000 kaarawan. Buong Suaojo ay nagdiriwang para sa inyo, pati na ang buong mundo. Patawarin po ninyo si Yeking, at hayaan ninyo akong magmungkahi ng kasal sa inyo ngayon. Sa plaza, yumuko si Gang Yeking ng may magalang na pagkakayuko at nakapulupot na mga kamay. Sa eksenang ito, biglang nanahimik ang mga dating masiglang boses sa plaza, at lahat ng mata ay nakatuon kay Gang Yeking. Magmungkahi ng kasal. Habang kumakalat ang salita ni Gang Yeking sa masayang plaza, naging tahimik ang atmosfera, at nakatuon ang mga mata ng lahat kay Gang Yeking. Sa puntong ito, nanatiling nakatayo ng may paggalang si Gang Yeking, yumuko sa matandang Gangshu sa ibabaw. Ang pag-aalok ng kasal sa pamilya Gangshu sa kaarawan na ito ay pinag-usapan at pinayagan ng buong pamilya Gang. Orihinal, nais ng pamilya Gang na pagkatapos ng kaarawan ay makipagkomunike sa public loser ng pribado. Ngunit pagkatapos makita si Yun Making kahapon, nagbago ang isip ng pamilya Gang. Upang magmungkahi ng kasal ng Maringel sa birthday banquet na ito, marahil ay hindi maaaring tanggihan ng public loser dahil sa pangunawa sa mukha ng malalaking pamilya sa Suaojo. Isa sa alang-alang nila ng maingat ang kasal na ito. Sa puntong ito, ang mga mata ng mga young talents mula sa malalaking pamilya ay puno ng sama ng loob, at walang awa sa Gongshua. Siya ang dream lover ng anumang young talent sa lupa ng Suaojo. Ang pamilya ay naging number 1 sa Suaojo, at nakuha pa ang kanilang diyosa. Putanjay na si Gang Yeking, kung alam ko lang, ako ang mauuna. Mahigpit na sinunggab ni Wu Changsheng ang kanyang mga kamao, at muntik nang mabasag ang baso ng alak sa kanyang kamay. Maging maingat at huwag magpadalos-dalos, hindi ganoon ka-simple ang bagay na ito.
Mababang sabi ng patriarch ng Wu family. Mabilis ang atake ng pamilya Gong, ngunit kung magagawa ito o hindi ay nakasalalay sa pahintulot ng public loser. Kung magtagumpay ang proposal ng kasal, walang makakatalo sa pamilya Gong bilang number 1 sa Suaozhou. Sa oras na iyon, ang mga pamilyang matagal nang pinipigilan ay hindi pa rin makakataas ng kanilang ulo. Hindi nagsalita si Bei Mingtong, ngunit may kumislap na lungkot sa kanyang mga mata. Mukhang talagang nabilang ko ng mali ang walang pusong karisma ni Gong Shu. Halos lahat ng geniuses sa Suaozhou ay matagal nang nahulog sa kanya. Bulong ni Yehan sa tenga ni Yeching. Ngumiti si Yeching at sabi, gayunpaman, kung gusto nilang masunggaban ang magandang babae, wala silang pag-asa. Ngayon na nakatuon ang puso ni Gong Shu sa Yun Mocking, paano pa kaya ang mga young talent sa Suaozhou? Sa kanilang paningin, ang pinipili nila ay talagang hindi kahanga-hanga. Sa likod ng matandang Gong Shu, kumislap ang walang pusong mata ni Gong Shu, nanginginig ang liwanag, ngunit sa huli ay nakalma, at tumingin sa isang posisyon sa ibaba, isang nilalang na hindi kayang tumbasan ng lahat ng young talents dito. Ang nag-iisang karapat-dapat sa kanya ay si Gong Shu, walang puso, maganda, at walang kapantay. Tumingin ang matandang Gong Shu kay Gong Yeking na medyo nahihiya. Hindi niya inasahan na ang mga miyembro ng pamilya Gong ay magmumungkahi ng kasal sa ganitong pagkakataon. Brother Konglong, napatawa kita. Humingi ng paumanhin ang matandang Gong Shu sa matandang nakaupo sa tabi niya. Ngumiti ang matanda at sabi, Brother Rong, ipinapakita lang nito na napakahusay ng pamilya mo, at normal lang na may ibang maliliit na tao na sumusunod sa kanila. Ang mga pag-uusap na ito ng dalawang matanda ay lihim na naipadala sa pamamagitan ng kaluluwa, kaya walang nakarinig. Sige, punong-puno ang maliit na lugar na ito sa Suaozhou ng mga bulag at mayabang na tao. Gusto nilang magmungkahi ng kasal, ngunit hindi nila tinitingnan ang salamin kung karapat-dapat ba sila. Sa puntong ito, may malinaw at matinis na tinig na sumigaw sa tila tahimik na plaza, walang anumang pag-aalala. Pagkatapos lumabas ang mga salitang ito, malamig ang tingin ni Gong Yeking, at lahat ay tumingin sa nagsalita, isang batang babae na nginunguya ang prutas habang nakatingin kay Gong Yeking ng may pang-uuyam na tingin. Mga tao mula sa Yun family sa Shenzhou. Nang makita ang batang babae, ang ilan sa mga taong dating galit ay napatahimik. Bagamat binibilang ng batang babae ang lahat ng tao sa Suaozhou, wala ni isa ang handang labanan ang Yun family sa Shenzhou dahil sa isang simpleng pangungusap. Linger, biglang nagpakita ng pagkadismaya si Yun Mocking kay Yun Linger, halatang wala siyang gaanong kontrol sa batang babae.